Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang tinaguriang Maguindanao Massacre, nagsalita ng operator ng backhoe na ginamit sa paglilibing sana sa limot ng 58 biktima. Idiniin din niya mga akusadong miyembro ng pamilya Ampatuan na nagutos umano sa kanyang mga hakbang sa karumal-dumal na krimen. Nakatutok si June Veneracion, exclusive. Ako po si Bong Andal, katiwala po ng mga Ampatuan. Katiwala po ng mga heavy equipment sa Kapitolyo. Ako po yung inutusan nila maglibing sa nangyaring massacre na yan. Si Bong Andal ang operator ng backhoe na sinasabing ginamit para ilibing ang mga sasakyan at 58 biktima ng Maguindanao Massacre. Sa isang sinumpaang salaysay, ikinuwento ni Andal ang lahat ng umano'y alam niya tungkol sa karumal-dumal na massacre. Ang laman ng affidavit niya, sinabi niya sa harap ng kamera. Ito ang unang pagkakataon na nagkwento si Andal matapos ang halos 4 na taon. Dahil hindi nakapag-aral kahit sa elementarya, thumb mark na lang ang iniligay ni Andal sa kanyang sinumpaang salaysay. Kwento ni Andal, matapos imasakar ng 58 biktima, nag-umpisa agad ang trabaho niya. Gamit ang backhoe, inuna raw niyang ibinaon ang mga sasakyan na gamit ng mga biktima. Nung nasa hukay na ang mga sasakyan, pinipit-pit niya ito gamit ang bakal na kamay ng backhoe. Kapag may katawan ng biktima naman sa loob ng sasakyan, pikit mata na lang daw niyang ginagawa ang pagpitpit sa sasakyan. Sunod niyang ibinaon ng ilang katawang nakahilera. Kinaladkad daw niya ang mga katawan gamit ang kamay na bakal ng backhoe. Pero hindi natapos ang umano'y inutos sa kanya dahil may dumating na helicopter kaya nagtakbuhan na silang mga naiwan sa massacre site. Nagtago na siya mula noon. Sinabi rin ng mga Ampatuan sa akin, pati sa mga magulang ko, na huwag ako magpahuli. Kung mahuli ako, ay papatayin nila lahat yung mga magulang ko. Pati ng mga kapatid ko, pati mga anak ko. Bago raw naganap ang massacre noong November 23, pinatawag daw siya ni Andal Ampatuan Sr. at tinanong sa lokal na salita kung nasa kondisyon ba at puno ba ng krudo ang backhoe. At nung araw na nga ng November 23 bandang umaga, inutusan na raw siya ni Andal Sr. na dalhin ang backhoe sa massacre site. Si Dato Unsay Andal Ampatuan Jr. daw ang nag-utos sa kanya na ilibing ang mga biktima pati na ang mga sasakyan nila. Inutusan po ako ni Dato Andal na dalhin ko yung bago doon sa crossing Masakay. Tapos maya-maya, tumawag din sa akin si Dato Unsay. Nagkasalubong kami doon sa pinangyarihan ng massacre. Tapos pagdating ko doon, nakita ko na yung mga patay. Nandoon din sila doon sa inyo. Nakatanggap din daw siya ng tawag mula kay dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan. So maya-maya naman, tinawagan ako ni Dato Saudi, Dato Puti, na palalimin ko yung kanal. Yung hukay. Nasa kustodiya na ngayon ng PNP si Bong Andal, makarang mahuli noong November 24, 2012. Sa dokumentong may petsang November 29, 2012, nakasaad na si Bong Andal ay provisionally covered sa ilalim ng Witness Protection Program ng pamahalaan. Pero sabi ni Andal, mukhang napabayaan na siya ngayon ng pamahalaan. Simula nung napasok ako dito, wala po ako natatanggap na tulong ng gobyerno sa akin. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, may dahilan kung bakit hindi pa fully covered ng Witness Protection Program si Andal. Pinag-aaralan pa raw ang bigat ng testimonya ni Andal sa ngayon. For example, the testimony is on very material points and the testimony can be corroborated and the testimony is essential to achieve conviction. Na hindi na lang siya corroborative, hindi lahat na gustong maging state witness ay pwedeng pagbigyan as a state witness. He or she should not appear to be the most guilty. Diba? But the law, remember, does not say the least guilty. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.